Gising na at magsaya, kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah,
Good morning, Jesus! Magandang Tuesday morning po sa ating lahat, mga kapatid. At maraming salamat sa mga kapatiran natin. Alam mo, yung ano na yan, yung kanta na yan, parang nitong mga nakaraang araw, lagi ko siyang naririnig. Oo. Hindi. Sa mga pinupuntahan namin, yan ang kinakanta. Oo. Napapanahon ulit ang awitin ni Pastor Simple. Thank you, Lord. Kamusta naman po kayo ngayong umaga, mga kapatid? Naging masarap naman po ang tulog ninyo after nyo pong bumoto. I'm sure lahat po tayo ay nalugod naman. Kahit na mahaba ang pila doon sa mga botohan, thank you, Lord, at nakatapos. Although kami talagang hindi nakaboto. Dahil deactivated daw po talaga kami. At meron din pala tayong mga kapatiran na ganyan na nag-message sa amin. Hindi bali po, mga kapatid, may purpose po ang Diyos. Ayan, glory, glory to God. Dako na po tayo agad sa ating... hindi, magpe-pray muna pala tayo. Hindi pa tayo nakaka-opening prayer. Ano po, mga kapatid? Nagmamadali po ako. At may prayer meeting. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na binigay niyo na naman po sa amin.
Wala po kaming tigil ng pasasalamat, Lord, habang kami ay binibigyan nyo ng pagkakataon na magkaroon po ng fellowship sa inyo, magkaroon po ng pagkakataon to be of service to you. Hindi po kami magsasawang magpasalamat sa iyo. Tuwing umaga, Lord, it's always a blessing kapag kami po ay nagising. Kaya maraming salamat, Lord. At sa araw po na ito, again and again, we are always expecting something good na mangyayari po sa amin. Expecting instructions from your word, Lord, na magagamit po namin sa buong araw na ito, sa mga pinlano mo po na gagawin na po namin. Alam po namin na ang wisdom ay sa inyo rin po manggagaling, Lord. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang tinanggap po namin sa inyo at sa mga tatanggapin pa namin sa araw na ito. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Ayan, mga kapatid, para po sa ating memory verse of the week, Psalm 37 verse 23. Sabi po rito, the Lord guides us in the way we should go and protects those who please Him. Ulitin ko po, Psalm 37:23. The Lord guides us in the way we should go and protects those who please Him. Yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, maging everyday goal natin. Yan ha. Kasi us-us yung mga goal na yan. No? Everyday goal po natin sa buhay natin is to please the Lord because God protects those who please Him. Ang sabi po dyan. Okay, thank you, Lord. Okay. Sa araw po na ito, wala muna po tayong question. And tsaka na po tayo magpaliwanagan muna. Pero alam ko, kayo po ay nagbasa. Thank you, Lord po, sa lahat ng mga kapatiran po natin na hindi napapagod. Alam niyo po, mga kapatid, kahit po kayo ay sumala, kasi lahat naman po tayo, hindi talaga ng diligently everyday. Ano po, alam ko po yun. Kasi may mga times talaga na, sumasala. Pero wag po kayong susuko. Kasi pwede mo naman pong balikan yun, mga kapatid. Balikan lang po natin para ma-up-to-date tayo sa ating Bible reading, ha? Sayang naman po, kasi ang tagal na natin, day 124 na yata tayo, no? Tama ba ako, Sister Jam? Alam ko, day 124 na tayo sa Bible reading natin. Imagine niyo po, ang laki-laki nung masasayang kapag gumiba po tayo. Uulit na naman tayo. Wala namang masama, pero sayang naman na umpisahan na natin. So, walang sukuan na, mga kapatid. Walang sukuan. Thank you, Lord. Okay. Pagpatuloy na po natin yung ating pinag-uusapan. At kahapon nga, sa lahat po ng mga bumoto kahapon, siguro po, may na-miss kayo. At yung mga hindi nakanood ng ating replay, siguro po may na-miss kayo. Pero alam nyo po, napakaganda ng ating pinag-uusapan ngayon kasi hindi lang natin alam sa mga oras na ito, marami tayong mga kapatiran dyan na nakaka-relate po dito. At dun po naman sa oras na ito ay hindi makarelate, I am sure po na kayo po ay may pinagdaanan din sa buhay na mabigat. At dun naman po sa hindi makarelate, dahil po hindi pa dumanas ng ganon, never fret. Ano po? Soon. You will, mga kapatid. Pero wala naman pong takutan. Kaya nga po ng pinag-usapan natin kahapon, tayo po kasi kapag pinag-usapan natin ng tungkol sa Book of Job, mga kapatid, ang pumapasok agad sa kaisipan natin ay suffering. Which is totoo naman po.
kagaya rin ng napag-aralan na po natin, abay sunod-sunod po yung mga sufferings po ni Job at hindi po basta ordinaryong mga sufferings ito, no? Ayan, thank you Lord. Brother Arnold, mainit. Yan. Thank you Lord. So, sabi ko nga po dito, although Job is a righteous man, kapag binasa niyo po yung chapter 1, which is nabasa na po natin kahapon, it will take time pag binasa ko po ulit ngayon at ipinagpatuloy lang naman po natin ito. So, although he was a righteous man, talaga pong kung ang mga pagsubok na dinaanan po ni Job that time ay dumaan sa buhay natin, ay baka po siguro iilan na lamang ang natira sa atin. Imagine niyo po, sabay-sabay sa isang araw, namatay ang kanyang 10 anak. Namatay, ninakaw ang lahat ng kanyang mga cattle. Tapos, namatay yung kanyang mga servants. Sobra pong sabay-sabay, hindi sabay-sabay, sunod-sunod pero sa iisang araw. Hindi nga po inabot ng araw kasi hindi pa tapos magsalita yung isang servant niya, darating na naman yung isa. Dahil po may nangyari na naman. Mga kapatid, ibang klase po ito. So, although yan po ay tungkol nga sa pagsubok, pero alam niyo po ba that the book of Job will actually give us a glimpse of God's majesty. God's majesty and greatness. Sabi, akala ko ba puro lang yun sa sufferings? Hindi po mga kapatid. Makikita po natin, actually, glimpse nga lang po itong nandito. Pero it's all about the great power and authority and greatness and majesty of God. At makikita rin po natin dito na ang Diyos ay hindi po isang utusan lamang natin na tatawagan natin anytime na gusto natin. Although pwedeng tawagin si Lord anytime na may pangangailangan po tayo. Pero hindi ho natin pwedeng gawin na tatawag tayo sa Kanya, tapos sasabihan natin siya, i-command natin siya, o i-impluensyahan po natin siya na gawin ng mga bagay nang naayon sa kagustuhan natin. Hindi ho po pwede yun, mga kapatid. Kailangang maintindihan po natin who's in charge. And God is in charge. If we want to deal realistically with life, kailangan po nating laging ilagay sa kaisipan natin that God is in charge. Ngayon, ang masasabi ko rin po dito, kagaya nung napag-aralan, ito po i-recap lamang. Napag-usapan po natin na kapag binasa mo ang buong Book of Job, talaga naman pong masasabi mong life is difficult. Not only difficult, but life is unfair. Maaari pong sa oras na ito, kayo po ay may pinagdadaanan na hindi nyo akalain na mangyayari sa inyo. O may mga problema po kayo na hindi nyo akalain na darating po sa inyo. Or may mga chances kayo na hindi nyo akalain na na-miss ninyo. Maaari pong nandun kayo sa ganong kalagayan. Hindi ko po alam ang kalagayan ninyo, pero may marami sa atin na makakapagsabi that life is difficult and really unfair. Ngayon, dito po sa ating pinag-uusapan since yesterday, yung extraordinary accumulation po of disaster na nag-hit kay Job, pagka dumating sa mga taong kagaya natin ngayon, baka finish na po tayo sa araw na ito. Pero alam nyo, sabi ko nga sa inyo, nakakita po ako ng mga kapatiran natin na sa kabila ng mga sunod-sunod na problema, na para bang nung nagbuhos ng problema, talaga pong nakasahod sila. Pero talagang bravely, naging testimony po sila na at the end, victorious pa rin. And some who shared ay hindi man lang po nagbago ang kanilang sitwasyon, it is still the same.
Pero nagbago na yung pananaw nila kaya nakakapag-share na sila victoriously. Ngayon po, kahapon natapos po tayo sa pinag-uusapan natin na ang accuser po natin o ang accuser of the brethren, which is Satan, nung humarap po sa Diyos ay nandun siya. Nandun siya. Ang ibig sabihin po nito ay present din po siya kung nasaan din yung mga Kristiyano o anak ng Diyos. Kaya nga 'di ba sa church may mga awayan, even sa church may mga nag-aaway. O kaya minsan sabi ko nga kahapon, minsan nakikinig kayo ng salita ng Diyos ngayon, bigla na lamang po may mangiistorbo sa inyo o kaya bigla na lang aantukin kayo. Because Satan is present din po, mga kapatid, sa kalagitnaan ng mga anak ng Diyos, kagaya ng dito sa binasa natin sa chapter 1. And meron po siyang ipinagpaalam kay Lord. Again, gusto ko pong bigyan ng diin ito, mga kapatid, ha? I say pinagpaalam kasi sinasabi po natin na ang Job daw po is a battle between the Lord and Satan, which is wrong. Pag battle po, mga kapatid, ay nag-aaway ng parehas. Pero this is a test. Sabi ko po sa inyo kahapon, it's not a warfare. Bakit kanyo? Dahil si Satan nagpaalam kay Lord para gawin yun kay Job. Meron po bang kalaban sa warfare? Meron bang war na yung kalaban sa gera, magpapaalam doon sa kinakalaban niya na permission to bomb you or to kill you, di ba? Wala po. So, hindi warfare ito. It is a test. Kasi Satan is no match to our Lord. Kaya there is no warfare at all. Hindi po ito warfare between God and Satan. Now, the accuser po, tandaan natin, although siya ay invisible, it doesn't mean na hindi siya totoo. Maniwala po kayo, totoo po siya. Kaya hanggang ngayon ay marami pa pong tao that are under the power of the evil one because the devil is for real. At hanggang ngayon ay hindi pa nawawala ang kinang niya, kaya marami pa rin ang nasisilaw sa kanya. At hanggang ngayon po, siya ay napakatalino pa, kaya marami siyang naloloko. And sabi natin kahapon, he is always working behind the scene. Yun po bang dahan-dahan at hindi halata na pag-inganyo niya sa'yo na lumayo sa Diyos? Kaya actually, marami na rin akong mga kapatiran na mga Christians din, pero nawawala pa din kay Lord kasi hindi namalayan na unti-unti po silang nadaya ng kaaway. So dito, no? Nung lahat ng mga anak ng Diyos, sa ibang version, angels ang sabi, sa ibang version ay anak ng Diyos. Diba? Children of God were present before the Lord. Satan was also there. So, sa isang instance na yun, makikita mo rin po na they are there because they are all accountable to God. Just as we are. Nandito tayo because we are accountable to God. Pero nakita ninyo, Satan was there because Satan is also accountable to God. Kailangan po niyang mag-submit din kay Lord. Kaya, he is not an all-powerful enemy, ha? Yes, he has power, but he is not an all-powerful enemy because yung title na yon belongs only to the Lord. And that is one reason kung bakit tayo pong lahat ng mga anak ng Diyos ay meron laging reason to celebrate and to rejoice in spite of what is happening to us. Kasi even Satan is accountable to God. That means he has to submit to God. Kaya, kung alam mo yan, kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, aba, that is one
big reason to rejoice even if you are suffering. Okay. So, the evil one is relentlessly committed in destroying God's people and opposing God's plan. Kaya, wag po tayong magtaka as if it is a surprise kapag tayo po ay nakakaranas ng hindi maganda. It comes with the package of being a Christian. Maaring magulat kayo or hindi kayo mag-agree, but that is the truth, mga kapatid. It comes with the package of being a Christian. Sabi nung iba, ay, kung ganun pala, ayaw ko nang maging Christian. Mga kapatid, kay Christian o hindi, you will be persecuted. Darating ang mga problema sa buhay. Mas maganda na po nang nandun ka sa side na kung saan nagsasubmit sa side na yon, sa namumuno sa side na yon, ay nagsasubmit even Satan. O, diba? Nandun ka sa winning side. Because even the accuser or the enemy is submitting to the one who is on that side. Who is God on that side. Doon na ako, sa winning side ako. Naalala ko tuloy yung diba? Sa sa Renaissance, yung pangalan ng isang division doon, winning side. Kana, Sister Mila ba yun? The winning side. Naalala ko lang, So, yun po, mga kapatid, kailangan, alam natin ang mga bagay na to para hindi tayo madaya. He is invisible, the enemy, but it does not mean that he is not real, mga kapatid. Talagang engaged po yan sa commitment of destroying us. At saka ino-oppose lagi niyan yung God's plan. Now, he was given a permission slip, sabi natin kahapon. Sa verse, sabi niya, all that he has is yours to deal with. Lahat ng meron siya, sige, pwede mong galawin. Pero, yung permission slip na yon ay merong warning na kasama. Ang sabi niya, only do not put forth your arm on him. Hindi siya pwedeng galawin. Why? Because Job belongs to the Lord. Ngayon, hindi po tumitigil si Satan kahit na alam niya na hindi niya pwedeng galawin si Job, tuso po yan mga kapatid. Gagawa ng paraan yan, pamamaraan yan na, oo nga, hindi kanya mapapatay, pero masasaktan kanya. Ganun po. Pero kagaya ng sinabi natin kahapon, meron lamang pong hangganan si Satanas kung saan niya tayo pwedeng itest. At hindi siya pwedeng lumampas doon sa hangganan na yon na ibinigay ng Diyos or inalaw ng Diyos na gawin po niya sa atin. Marami nagtatanong, ba't kailangan pa niyang i-allow yan? And I also said yesterday that you will not know whether your faith is genuine unless it is tested. Malalaman mo po lamang na genuine pala ang faith mo kapag ito ay na-test na. Like for example, marami ang nagkiklaim na kahit anong mangyari, kay Lord ako. Pero hindi mo po malalaman na kay Lord ka nga unless hindi may mangyari. Dahil ang sabi mo, kahit anong mangyari, kay Lord ako. So, kailangan may mangyari para matest yun kung ikaw nga ay kay Lord. At doon natin napapatunayan na, yung pala, meron na pala akong step of faith, na level up na pala yung aking commitment kay Lord. Bakit kanyo? Kahit na may paghihirap na ganyan pwede ka na palang ngumiti sa gitna ng pagsubok. Kung hindi ka po nagkaroon ng pagsubok, paano po malalaman yun? That your faith is the one that stands in trials and persecutions kung walang trials and persecutions. So you see, it is a must. It is a must para po sa ating spiritual growth na dadaanan po natin ito.
But, ito ang kailangan po na wag mawala sa kaisipan natin. God's protecting hand has been over us. Hindi po ako magsasawang sabihin sa inyo to na the fact na tayo po ay nakatayo pa at patuloy na naglilingkod kay Lord kahit sunod-sunod ang ating mga pagsubok because God has been good to us. Lahat po ng makakapagsabi sa akin o makaka-agree sa akin that God has been good to us in spite of you say amen, mga kapatid. Alam ko marami po tayo na kahit na ano pang mga dumating na sunod-sunod na pagsubok, kayang-kaya pa rin po natin na sabihin that God has been good to us. At sa lahat po ng dumaranas ngayon ng sunod-sunod na pagsubok, meron tayong awitin dyan. Psalm 16 ba yun, Nold? Pakicheck nga, or 116. Yung, be confident my heart, because the Lord has been good to me. The Lord saves me from death, He stops my fears. And nakalimutan ko, narinig ko yung tunog mo. Sam, ano nga? Jump check nga, please. Oo. Yung be confident my heart. Yung chorus, Nold. Ito po ang pwedeng nyo pong sabihin kahit kayo ay nandun sa mismong pagdaranas ngayon ng hindi maganda. Be confident, my heart, because the Lord has been good to me. The Lord saves me from death, He stops my fears and kept me from defeat. And so I walk in the presence of the Lord, in the land of the living. I will give you a sacrifice of thanksgiving and offer my prayers to you. Be confident, my heart, because the Lord has been good to me. The Lord saves me from death, He stops my fears and kept me from defeat. Yan. Be confident, my heart, because the Lord has been good to me. Psalm 116. Ganda-ganda po ng awitin na yan. Yan ay inawit ni Inday Jamie, ano? Tears kept me, He stops my tears. Tears pala, hindi fears. Tears kasi, talaga naman pong minsan nakakaiyak yung ating pagsubok. Alam niyo po, inaawit ko po yan kapag ka po ako ay parang may mga disappointments, may mga discouragement, or minsan nalulungkot ka dahil sa mga pangyayari, hindi man sa buhay mo, sa mga mahal mo sa buhay. Tested ko na po yan, mga kapatid. Ang gagawin ko lang, hahawakan ko yung dibdib ko. Tapos sasabihin ko sa puso ko, be confident, my heart, because the Lord has been good to me. Mawawala na po yun. Alam niyo kung bakit? Babalik lahat ng mga pinagdaanan po ninyo dati na niligtas kayo ng Diyos, kaya hanggang ngayon, nakatayo pa rin po tayo. Mga kapatid. So, 1 Corinthians 10:13, sabi niya, He will not let you be tempted beyond what you cannot bear.
So take me out of the dark, my Lord. Di ba yan yung awitin na yan? Oo. He will not allow you to be tempted beyond what you can't bear. Ang dami-daming pangako, mga kapatid, para po tayo ay huwag ma-dishearted kapag ka meron tayong mga pagsubok na gagaya nito. Si Job, hindi, mga kapatid, although sa mga darating na pagkakataon, panahon pala, malalaman natin na he was tempted na talaga to give up. At meron na yung mga ibang niya na papunta na siya po doon, ha? Pero he will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. Now, he knows what you can bear, and he will not put you to the test so severely that it will destroy your faith. Alam niyo po, isa sa mga meron tayo na nalulugod ang Diyos ay yung pananampalataya natin. So, how can He let your faith to be destroyed by being so severely tested? Hindi ba? Hindi niya hahayaan yun kasi yun yung bagay na nalulugod siya na meron ka, yung pananampalataya mo. Kaya paano niya pababayaan na masira yun dahil sa pababayaan ka lang niya sa pagsubok mo? Of course, He will not do that. Ang totoo niyan, pinapalago niya yan. Kasi that is one precious thing that we have in us na gusto niyang lumago dahil alam niya na ito ay makakatulong sa atin ng malaki sa relasyon natin sa Kanya. At ito po ay nakakalugod sa Kanya. No one can please God without faith. That is why ayaw na ayaw niyang mawala sa atin yan. Kaya mga kapatid, iingatan niya yung pananampalataya na yun. By what? By protecting us na hindi tayo matest severely up to the point na mag-give up tayo sa pananampalataya natin. Hindi niya gagawin yun. Siya rin po ang mag-iingat nun. Again, that is another encouragement para sa atin, para kahit anuman ang ating pinagdadaanan ngayon, hindi tayo panghinaan ng loob. Diba? So, pwede mo nang sabihin, ay, hindi ako pababayaan ng Diyos kasi hindi niya ako hahayaan na umabot sa punto na i-give up ko yung faith ko or masisira ang pananampalataya ko sa Kanya. Iingatan na yan, mga kapatid. Iingatan po niya yan. Okay? Ngayon, isa sa mga pagsubok na dinaranas po natin is to get our attention. Isa sa dahilan ng mga pagsubok. And that was the reason why Job was permitted or why Satan was permitted by God to test Job. Meron lamang siyang gustong iparating kay Job at matutunan si Job sa kanyang sitwasyon. Sasabihin mo, grabe naman sitwasyon yun, Sister Ria. Parang sasabihin mo sa akin, Sister Ria, hindi ba pwedeng turuan ako ng Diyos na hindi naman ganyan ang pagdadaanan ko? Sometimes there is no other way. Mga kapatid, there is no other way na hindi pwedeng mag-shortcut Kasi meron ng plano ang Diyos sa buhay natin at hindi po natin pwedeng i-shortcut yun. Merong mga pangyayari sa buhay natin that we have to go through. Otherwise, hindi mangyayari ang gustong mangyari ng Diyos sa buhay po natin. Kaya sometimes, yan po talaga ang pamamaraan. Now, kung titignan po ninyo, nung binasa ko kahapon, Job doesn't deserve even the suggestion lamang of mistreatment. Kasi he was a righteous man. So kung tutuusin, parang hindi naman niya deserve yun. Hindi ba? He walked faithfully with God. Di ba? Hanggang sa kanyang adult years. He was the best of the best. Ang sabi sa verse 3, di ba? The greatest of all the man of the East. So pagka nabasa mo yun, oo nga, parang hindi naman niya deserve yun. On top of all that, he was a humble servant of God. Pero alam niyo po ba,
kahit na may mga ganun po tayong mga qualifications, hindi po nai-impress si Satan sa mga ganun. Ang totoo nun, yun nga yung mga gustong-gusto niyang inaatake. Para po mapatunayan niya ng, sige nga, parang kagaya po ng ginawa niya kay Jacob. Di ba sabi niya kay Lord, sige nga, sumusunod lang sa'yo yan. Kasi alam nyo, pinagmamalaki po ng Diyos si Job kay Satan. Ano ang sabi niya? Have you taken notice of my servant Job? Sabi pa ni Lord, hindi ba? Ano ang sabi ni Satan sa kanya? Kaya lang naman yan sumusunod sa iyo kasi binibigay mo ang lahat sa kanya. Umaapaw ang pagpapala niya. Subukan mong tanggalin lahat yan. Yun ang dare kasi ni Satan. Subukan mong tanggalin lahat yan. Tignan ko lang kung hindi kanyan mukhang isumpa, ang sabi po niya sa Tagalog. Pagka tinignan mo yun, mga kapatid, sa mga nangyayari sa paligid natin, parang minsan, di ba, merong katuwiran si Satan. Ilan po sa atin ang napakadali at napakadalas na mag-praise the Lord dahil lahat ng gusto natin, nakukuha po natin. Pero the moment na inalis ng Diyos lahat yun, di ba parang sometimes, parang we have the audacity to question God, mga kapatid, na bakit mo tinanggal sa akin yan na in the first place, siya naman ang nagbigay nun. Tapos, nung ibinigay sa'yo yun, wala kang karekla-reklamo. Winelcome mo yun with open arms. Tapos, nung tinanggal ng Diyos, nagwawala ka as if sa'yo yung bagay na yun to start with. Samantalang, all the good things that we have comes from God. If it comes from God, it is His. So, He has all the right. Kaya, minsan, parang ang lakas ng loob natin na questionin ang Diyos kapag may inalis siya na bagay sa atin, sa Kanya rin namang galing yun. Pero kakaiba si Job, mga kapatid. Kaya nga, ang dami nating matututunan dito, mga kapatid. Sobra. So, dito, nung sinabi ni Satan kay Lord yan, kaya ka lang inaano niyan, wino-worship niyan, binibigay mo lahat, subukan mong tanggalin. Sabi niya, He will surely curse you to your face. Ang sabi niya. Ba? Clear naman yung point niya doon. Kung tutuusin, ganun kasi ang maraming tao ngayon. Many are worshiping God because of what they get out of it. Not because the Lord is truly first in their life. Maraming yan, mga kapatid. So there is an enemy whom we encounter that we cannot see but real. At yun ay si Satan. And hindi lang basta enemy, mga kapatid. We have a supernatural enemy. That is why we need a supernatural defender para tayo ay ipagtanggol. Kasi we are all natural. And our enemy is a supernatural one. So, kakailanganin natin ng supernatural defender para po merong tayong panglaban sa ating kaaway who is a supernatural enemy. At regularly po, nai-encounter natin siya. Kung hindi man siya, yung kanyang mga emissaries, yung kanyang mga alagad, nai-encounter natin every day. So if our enemy is a supernatural one, how can you fight him in the natural? Pero hanggang ngayon, maraming mga Kristiyano who is fighting that supernatural enemy in the natural. Naturalmente po, matatalo tayo.
Because walang panlaban ang natural sa supernatural. Kahit po sa mga palabas sa mga movies nakakita po ba kayong ganun? Pagka supernatural, hindi ba? Talo yung mga natural. Kaya nga, di ba, may mga Avengers. Merong mga, ano ba yun, Jam? Justice League, di ba? Kasi mga supernatural na yung mga kaaway. Sa movies pa lang yun. Pero totoo po yun. Kaya kailangan po natin ng supernatural defender also. Ngayon, ang hope po ni Satan is to deceive us by his strategies, by playing tricks on our mind. That will weaken us. Niloloko niya tayo sa pamamagitan ng mga bagay na hindi halata. Halimbawa, may nagawa kang maganda, tapos pinalakpakan ka. Hindi halata yun. Bakit ka mo? Kasi pumalakpak lang naman Tapos maganda rin naman talaga yung nagawa mo. Hindi ba? Hindi masyadong halata yun. Tapos, minsan sasabihin pa nga natin, ay, glory to God, glory to God. Pero deep inside you, inaako mo na magaling ka nga, kaya ka pinalakpakan. Pero sinasabi mo lang na glory to God. Hindi halata yun, mga kapatid. Pero nahuhuli tayo, unti-unti, sa strategy na yun ni Satan because he's playing tricks on us. At pinapahina nun tayo. And ultimately, mag-give in tayo doon. And once we give in, yun na mga kapatid. Yun na po yung umpisa ng downfall natin. Hindi po natin nahahalata that the accuser, which is the enemy, which is Satan, already ruined our testimony as he destroys our life. Unti-unti na nakikita na ng mga tao sa paligid mo, nagbago ka na. Pero ikaw, hindi mo pa rin nakita. Diba? Kaya nga meron tayong mga kapatiran, lagi nating sinasabi pag di natin nakikita, huy, hindi nakikitang nanonood. Maganda rin ang social media, no? Kasi lumalabas yung pangalan mo kapag nanonood ka, no? Kaya kapag hindi lumalabas yung pangalan, di ba lagi natin sinasabi, parang hindi nakikitang nanonood, sister ganito, brother ganito. Di ba anong sinasabi nung iba? Hindi naman po, nanonood naman po ako, hindi lang po nakikita dyan. Although yung iba nga naman nakikinood, hindi lang nakikita yung pangalan. Pero kung totoo naman na hindi ka nakakanood, tapos narinig mo na na-call yung attention mo ganyan, kaya parang kinamusta ka lang. Kung kamusta ka na, hindi kita napapansin, hindi kita nakikita, nagagalit tayo, di ba? Bakit ka nagagalit? So, naruruin na yung ating testimony nang hindi natin namamalayan. Tapos, ang nangyayari dahil hindi natin namalayan na nawala na pala tayo kay Lord, hindi na po natin masyadong pinagpapahalagahan ang pag-attend. Hindi na po natin masyadong pinapahalagahan yung pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ba? Meron nga Pot-pot po mga kapatid, pot-pot. Kung ang inyo pong katuwiran ay acceptable naman kung bakit ayaw pa nating magpa face-to-face, okay lang naman po. Pero kapag ka po ayaw nating magpa face-to-face na prayer meeting dahil nakasanayan na natin na wala na tayong prayer meeting, mga kapatid, medyo this time, magkakaroon na po ako ng courage to remind you po. Reminder lang po ito mga kapatid. It's still up to you kung if you have valid reasons not to. Okay lang po yan mga kapatid. Ang akin po is only a reminder. Baka po kaya ayaw na nating magfa-face-to-face na prayer meeting, dahil po nakakapag-prayer meeting naman tayo virtually nang may ginagawa tayong iba at the same time. Nakakapag-multitasking tayo, wherein kung face-to-face yun, hindi ka pwedeng gumawa ng dalawang bagay at the same time.
Mga kapatid, ha? Oh, medyo, paalala lang po ito, ha? Kung tayo po ay nagfo-fall sa ganung category, reminder lang po ang akin, ha, mga kapatid. Baka po kasi someday, sabihin nyo po na hindi namin po kayo ni-remind na medyo nasasanay po tayo sa mali. Kaya nga 'di ba, nagbibiro yung ating mga ministers na kapag nagbi-virtual prayer meeting, ayaw po nila nang naka-off yung camera. Hindi ba? Kasi hindi po naman talaga alam ng mga ministers kung kayo po ay nakikinig o hindi. Hindi rin nila alam kung may kausap pa po ba siya o wala na. Kasi naka-off po yung mga camera nyo. Baka mamaya po, preach po siya ng preach doon, tapos wala na pala siyang kausap. So, let us be careful, mga kapatid, ha, dito po sa mga ganito. So, kapag ka po nakita natin na it's already ruining your relationship, that is a red flag, mga kapatid, no? Ngayon, si Satan po, sabi nga natin, relentlessly committed in destroying us. If it means destroying your relationship with your family, he will go there. Wala po siyang pakundangan, mga kapatid. At wala po siyang sinasaalang-alang dito. Kahit po magkasira-sira kayo ng pamilya nyo, he will go there. Kung yun po ay if that's what it takes para po kayo ay lumayo sa Panginoon, gagawin po niya yun. Gagawin po niya yun. He'll go there, mga kapatid. If it takes tempting you secretly, para po kayo ay mag-cut corners sa inyong business. When I say cut corners, para mapadali ang mga bagay-bagay sa business po natin, pumapayag na po tayo ng mga illegal na gawain. If that's what it takes para po ikaw ay masilo niya, he will go there. He will do that, mga kapatid. Gagamit siya talaga ng mga tao dahil alam niya mag-give in ka Hindi ito mahina to. Gagamit talaga siya ng mga tao na magpapahirap sa'yo. Si Satan will use people, will manipulate circumstances para po pahirapan ka na paaprubahan ng isang bagay. Hanggang sa ikaw ay mag-give in. Tapos sasabihin niya, sabi ko sa iyo isang ganyan lang yan mag-give in yan. He will also go there. Whatever it takes to bring you down, he will try. Mga kapatid, lahat ng pamamaraan, he will try. Para lamang po madaya ka niya. So, siya po ay totoo. Kaya kailangan, mga kapatid, mag-ingat po tayo. Pero, ang maganda naman dito, may pangako tayo galing sa Diyos. Gagawin niya ang lahat, he will manipulate circumstances, and he will use people to trick you or to pull you down, but wag po kayong mag-alala. Hanggang doon lang ang kaya niyang gawin. Hanggang doon lang ang permission niya na gawin po sa atin. Pero ang Diyos na pinaglilingkuran natin, kayang gawin ang lahat ng bagay. At nagsasubmit si Satan sa pinaglilingkuran nating Diyos. Kaya ba't mo katatakutan ang isang kaaway kung meron ka namang Diyos na sinasabbitan niya? Nakuha po natin, mga kapatid? Nakuha po ba natin? Kaya kapag ito, hindi natin inalis sa isipan natin, hindi po tayo pwedeng madaya. And we will always come out victorious. Kasi we have an all-powerful God na supernatural and all-powerful defender na hindi po pwedeng manalo kailanman ang ating kaaway. Okay? Ang buhay po includes trials that we do not deserve. Kaya nga po, di ba, life is unfair. We do not deserve all the trials na dumadaan po sa buhay natin. Well,
Sabi natin, according to our standards, we do not deserve them. But they are permitted. Nevertheless, they are permitted. And we must endure. Kahit na sinasabi mong, hindi ko deserve yan. Okay, nandun na po tayo. You don't deserve them. But they are permitted. And so, you must endure. Kailangan po natin. Di ba? Yan po ay kasama sa unfathomable will of God na magiging mystery po yan sa atin every time. Because hindi lahat sinasabi ng Diyos sa atin. Or we will not fully understand everything na nangyayari sa atin at mangyayari pa in the future. Wag na po nating wag nating i-try na alamin mo ang lahat ng bagay. Kailangan, Lord, please explain. 'Di ba? Parang inuutusan na natin ng Diyos na hindi pwede, kailangan explain mo sa akin, kailangan makumbinsi mo ko. Mga kapatid, we do not have the right to ask God to explain because wala pong dahilan kung para mag-explain sa atin ang Diyos. Hindi ho natin pwedeng sabihan ng Diyos na, explica mo sa akin yan, paunawa mo sa akin yan, Lord. Not all the time ay ipapaunawa ng Diyos yung mga nangyayari. Doon nga po yung testing eh. Will you obey even if you do not understand? Kasi minsan, okay. Sometimes susunod ka kasi alam mo kung ano yung ending. But will you still trust the Lord even if you do not know the ending? Yun ang question. Halimbawa may sakit ka. Hindi mo alam kung mabubuhay ka. Hindi mo alam kung gagaling ka nga o hindi. Will you still trust God even if you do not know na mag-e-end ka ng pag-heal ng physical body mo? Ako, I believe na even if I will not be healed physically, kay Lord pa rin ang punta ko. But will you still trust God, mga kapatid? Even if you do not know the ending of your situation, medyo na po yun, medyo mahirap na rin naman talagang sagutin yun. Pero kagaya po nung sinabi ko kahapon, depende pa rin po yan sa relasyon mo sa Diyos. Gaano mo kakilala ang Diyos mo na pagtitiwalaan mo siya kahit hindi mo alam kung ano ang ending ng sitwasyon mo. Sa point na yon, if you will still trust the Lord, then you have won. Pero kung hanggang ngayon, ganyan-ganyan pa rin, then Satan won that day, mga kapatid. Meron akong isang awitin na lagi ko siyang kinakanta, hindi mo to alam. No. Oo, kasi siya, standard siya. Oo, song siya. Pero, pagka meron pong mga prayers ako na unanswered, at kapag meron pong mga sitwasyon sa buhay ko na hindi ko pa alam kung saan ako dadali nun, like halimbawa yung nangyari dun kay Ima, actually na-share ko to kay Ima, merong isang awitin na nagri-ring lagi, sabi sa akin, when you don't move the mountains, I needed you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. Sabi doon, when you don't give the answers as I cry out to you, I will trust. Sabi, I will trust in you. Parang wala ako sa tono, pero yon, yung lyrics po niya na yon, nagri-ring sa akin. Sabi niya, when you don't move the mountains, I needed you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. Diba? Kasi yung mga Israelites, they walk through parted waters. Hindi ba? Sabi niya, when you don't give the answers, as I cry out to you,
Sabi doon, I will trust in you. How about you, mga kapatid? Will you still trust in God? So, kahit po sinasabi mong you don't deserve those, endure them, mga kapatid. We have to endure them. If they have been permitted by God, we have to endure them. Ang sigurado, nothing touches our life that has not first passed through the hands of God. Di ba? Ang gandang encouragement nun. Walang darating sa'yo na hindi nasasala muna sa kamay ng Diyos. Kaya, kung yan ay sinala na ng kamay ng Diyos, then yung mga dumating sa'yo will not harm you. Yes, babalik na naman tayo doon, di ba? 1 Corinthians 10:13. Dumaan na po yan sa kamay ng Diyos. Kaya po pag dumaan na sa kamay ng Diyos, parang dumaan na yan sa quality control. Mga kapatid, dumaan na ng quality control yan. At kapag ang isang bagay ay dumaan, pag ang isang pagkain ay dumaan ng quality control, you can be sure na hindi na yan makakasama sa iyo. Safe na yan. Kasi dumaan na ng quality control. Kaya ano man ang pinagdadaanan mo at dumating sa iyo, dumaan na yan ng quality control. Yes. Yes, we have an unseen enemy, but we have an even more powerful and an unseen defender. Do not forget that. Now, kung meron tayong ganun, naunawaan na natin yun, ano ang kailangan po nating pamumuhay? Ano na ang pamumuhay na kailangan po natin? Gusto kong pumutol, pero wag na, mawawala mamaya na lang, Yes. So, kung meron tayong unseen, powerful defender, ano dapat ang pamumuhay natin bilang Kristiyano? Kung ang lahat po ng dumarating sa atin ay dumaan na sa kamay ng Diyos at nasala na, ano ngayon dapat ang ating attitude towards trials and persecutions and testings? Ano po ba dapat? Walk by faith and not by sight. Tignan ninyo, wala ni sa hinagap ni Job na may usapan pala ang Diyos at si Satan. At ito ay tungkol sa kanya. Hindi ba, mga kapatid? Ang Diyos calls Satan's attention to Job's exemplary life. And Satan responded with a sinister sneer. Yung sinasabi ko sa inyo, parang nakakatuyang hindi ba? Na ang sabi niya, of course, kaya ganyan niya, kasi ganyan, tanggalan mo. Hindi ba? Yun ang naging usapan nila. Ngayon po, yung sinasabi ko sa inyo kahapon na divine wager, sabi ko nga sa inyo, kung sa sitwasyon ba natin ngayon at sa pananampalataya ba natin ngayon, pag tinanong mo ba, mapagmamalaki ka ba ng Diyos kay Satanas? Kagaya ng pagmamalaki niya kay Job, kay Satan? Hindi ba? I wish ang sagot po natin lahat ay yes. Hindi ba? So, sa pag-uusap na yun at walang kinalaman si Job, ang lesson po na worth remembering dito is that we never know ahead of time the plan of God for us. Kay Job walang warning Hindi po winarningan. Dumating na lamang basta-basta. Parang para sa kanya yung araw na yun ay kaparehas lamang ng mga ibang araw. Pero hindi pala, hindi ba? Dumaan ang gabi nang akala niya gigising siya bukas na ganun pa rin yung gawain niya. O yung iba naman naghihintay, may mga manifestation, di ba, mga angelic manifestation, di ba? That time kasi meron. Pero dito, wala ring ganun na nangyari sa kanya. Ni wala man lang katok sa kanyang bintana. Hindi ba? Na huy, bukas may mangyayari sa iyo. Walang ganon, mga kapatid. Nagulantang na lamang siya na ganon ang nangyari. Sunod-sunod pa. So, you never know what the day will bring you.
But whether good or bad, yung mangyayari na yon, remember that our Heavenly Father plans to unfold everything in the right time para sa awareness po natin. Ang atin pong response should be by faith, not by sight. Kahit na biglaan man yan, hindi man inexplain sa'yo, o hindi ka man lang binigyan ng warning, ang atin pong dapat response to that is trust. Not touch. When you say touch, yung meron kang mga matibay na nahahawakang sandigan mo. Ang kailangan mo rito ay paniniwala at pananampalataya kahit na wala kang visible na nahahawakan. Kaya nga to have faith is to be sure of the things you hope for and to be certain of the things you cannot see. Hindi mo kailangang may mahawakan para alam mo na ililigtas ka. Hindi ba? All we have to have is trust in the Lord. Now, kailangan po natin dito ng pagsandal, leaning long and hard to God instead of running away. Marami kasi tumatakbo. Yun po yung mga sinasabi ko sa inyo na umaayaw. Meron po bang umaayaw na nananalo? Wala po, hindi ba? So, ang dapat na response natin ay huwag tumakbo o tumakas o mag-give up. Ang dapat po natin gawin lalo kang sumandal sa Panginoon. You lean towards God. And when I say lean hard, mga kapatid. Lean hard and lean long. Because sometimes, ang ating mga pagsubok na dumarating sa atin ay matagal. They linger for so long. Iba-iba ang ating mga pagsubok na dinaraanan. Yung iba napakabilis lamang, pero yung iba takes years. Ilan po sa ating mga kapatiran ang nag-share na 25 years na nilang pinagpe-pray ang asawa nila dahil sobrang sakit na ang ibinibigay sa kanila. Yung iba sa atin, 10 pa lang. Yung iba sa atin, 15 years na ginagawa na ng hindi maganda ng kanilang mga mahal sa buhay. Hanggang ngayon, pinagpe-pray pa rin nila. So, iba-iba po. That is why you have to lean. Sometimes you have to lean long and you have to lean hard. Dahil kung hindi, along the way, because of waiting, marami ang nag-give up. So you have to lean long and hard. At hindi rin kasi natin alam kung hanggang saan at hanggang kailan ang plano ng Diyos na nandun ka sa ganong sitwasyon. Sometimes it is best that way Kasi ang dami mong natututunan at makikilala mo rin doon kung ako ba talaga ay susunod kay Lord kahit matagal na silent siya sa lahat ng mga panalangin ko? O susunod lamang ako sa Kanya kapag may timetable lang na very short lang yan? Ibang usapan na yan pag sobrang haba na. Yun, mga kapatid, ang nangyayari. Ang mga dumarating sa buhay po natin, iba-iba. Sometimes it is a treasured blessing. Ito nga ang hindi po maganda sa atin. When it is a treasured blessing, wini-welcome po natin siya nang wala ng tanong-tanong at walang karikla-reklamo. Tuwang-tuwa nga tayo Pero kapag ang dumating sa buhay natin ay pagsubok, bakit ang dami nating litanya? Litanya ng pagrereklamo, di ba? Ang dami po nating ganun. Samantalang, even our trials ay may mga resulta na para sa benefit natin. Hindi mo nga lang makikita agad ngayon. Dahil kailangan niyang dumaan-daan, kailangan mo daanan ang proseso na yon bago makuha yung great reward na yon. So, may mga pamamaraan ng Diyos at hindi po pwedeng, lagi na lang maiksi, Lord. Huwag na lang ako dun sa kilala mo ako, Lord. Hindi ko kaya yan. Mahina ako sa ganyan, Lord. Bibitaw talaga ako sa iyo. Hindi pa nga nag-uumpisa kapatid. Sinasabi mo nang mahina ka, tas bibitaw ka. Tinakot pa natin si Lord. Kilala tayo ng Diyos.
Mas kilala niya tayo kaysa sa sarili po natin, mga kapatid. Alam niya yan. Akala mo minsan, di ba, hindi mo kaya, tapos biglang mapapatunayan mo, kaya ko palang magtiis ng ganung katagal? O, di ba? Kung hindi ka dumaan sa ganung proseso, nalaman mo ba, kapatid, na kaya mong magtiis ng ganun? Hindi. Hindi. So, God knows. And huwag kang mag-alala. He knows what is best for you. At hindi mo alam, mga kapatid, na kaya pinadaan niya yung proseso na yun sa'yo dahil alam niya pala na yun the best sa'yo. Alam niya yan. So, there is a plan na ine-explore natin sometimes na kahit kailan hindi natin maiintindihan, but it is the best. Nakuha niyo po, mga kapatid? Kahit na gaano siya kahirap, at kahit na minsan sasabihin mo, ba't kailangan kong pagdaanan yon? Basta ang Diyos ang nag-permit nun, it is the best way. However difficult yung way na yon, however bumpy yung road na pinapadaanan ng Diyos sa'yo, it is still the best way for you, according to God. Sometimes, according to you, hindi yan ang pinaka-the best way. Ang the best way, eto, Lord. That's according to you. Pero hindi ikaw ang in control, kapatid eh. Hindi rin ikaw ang may plano ng buhay mo. At hindi rin ikaw ang nakakakita of what is ahead. Only God can see that. So bakit mo ipipilit na yun yung tama? Hindi mo nga alam. Pero alam ng Diyos. Minsan, di ba, yung mga natin kay Lord, nakakatawa. Buti na lang hindi tayo pinagtatawanan ng Diyos. So, may mga hindi tayo naiintindihan na pamamaraan, but it is the best. Although it may not seem fair or pleasant at that time you are experiencing that, it will work together for good. Romans 8:28. I am very sure it will work together for good because God always works on our circumstances, mga kapatid, and He is even manipulating the circumstances, everything surrounding us to work on our behalf. Kaya it is always working for our own good. Kahit na sabihin mong mahirap yung pamamaraan na yan, it is working for our own good. Kapatid, ang dumapo kay Job sa mga darating na panahon, even yung sakit niya ay hindi siya good in itself, mga kapatid. But it worked together for His own good. Ganyan din po ang nangyayari sa atin. Alam nyo, bago po ako magwakas, sabi ko sa inyo kanina, yung perspective natin is dreadfully limited. Limited talaga. We only see a pinpoint time. Diba? But ang view ng Diyos, panoramic. Alam nyo ba kung ano yung panoramic view? Malawak from here to here. Kita niya. Tayo ang kita natin, eto lang. Pero ang Diyos, panoramic ang view niya, mga kapatid. At wala pong obligasyon ng Diyos na ipaliwanag niya sa atin kung ano ang binabalak niya. All we have to do is trust. So, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na, may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi kayang i-explain ng Diyos. Pati yung mga pamamaraan niya, hindi natin kayang unawain, pero it will unfold before our eyes. Tas dun lang natin malalaman na, oo nga, dapat pala talaga pagdaanan yung proseso na yon. Ito, example lang po ito. Sabi ko, I am grateful in a way because ang mother ko ay nagka-cancer. Again, do not hear what I am not saying. Siba? That is still cancer. Pero ito yung gusto ko pong maunawaan po ninyo, na naunawaan ko rin nung na-unfold sa akin kung bakit. Nakikita nyo po yung mga
pamamaraan ng Diyos na unconventional. Lagi kong sinasabi, hindi mo pwedeng ikahon ang Diyos. Kasi di ba sasabihin natin, pwede namang hindi sa cancer? Yes, pwede naman pong hindi through cancer. Pero, hindi mo rin pwedeng questionin ng Diyos kung bakit yun ang pinili. And I will give you the perfect example for this. Si Ima po ay nagka-cancer, hindi ba? Naintindihan namin at natanggap po namin iyon. Para sa iba siguro, that was the end of my mother. Especially kung ito ay sa medical field. Kasi Tracy, nandito na, malapit na mag-metastasize dun sa kanyang brain daw, ang sabi. Hindi ba? Siyempre, yung po talaga yung napag-aralan, kaya yun ang sasabihin. Naniniwala din po ako doon. I believe them, mga kapatid. That is why nag-search po kami ng alternative na way on how to help my mother nang hindi naman po siya masasaktan at hindi na magkakaroon ng mga adverse effect pa sa body niya dahil may edad na siya. Naniniwala kami doon, pinag-aralan ng mga doktor yon. So, ang nangyari po, di ba, nag-seek po kami ng alternative way of treatment, which is yung herbal na nga po. Tapos, ang nakakatuwa po dito, kung ang mother ko po, kasi ang dami ng ang dami na pong pamamaraan na nangyari, ang dami na po naming balak na ipa-opera. Nung una pa lamang po, talaga pong nag-decide na rin ako, sige po, kaya ganun ako ng ganun sa doktor o operahan. Tapos, bigla pong may nagsabi sa akin, why don't you get a second opinion bago mo siya ipa-opera? Kasi natatandaan ko may nagsabi sa akin, kapag CA na yan, huwag kang makontento sa isang lamang, opinion. Sabi nga yung iba, hanggang third, hanggang fourth opinion pa nga. Sabi ko, oo nga, sabi ko. So nagsika ko ng second opinion. Hindi ngayon siya na-opera. Tapos, sa second opinion, ang unang sabi sa amin, stage 2 lang, tatanggalin lang yun, and that's it. Oh, thank you Lord, sabi namin, hindi ba? Tapos, getting ready na kami for the operation dahil sabi stage 2 lamang. Pina-bone scan, pinaganon. Tapos wala pang nakita sa ibang part. Oh, thank you Lord, sabi namin. Nung lumabas yung ultrasound ng breast, it turns out na may nakalabas na pala rito. Tapos naging stage 3 na. Nakakalungkot na balita yun kung tutuusin, hindi ba? Bear with me mga kapatid, kung paano yung sinasabi ko sa inyo na pamamaraan ng Diyos na however kahirap man it is natanggapin minsan, tandaan mo that all your circumstances are working on your behalf. Tignan po ninyo. Dinala namin. So, nandun na rin kami, sabi ko, bakit hindi pa kami magpatingin din ni Pastor? Di ba? Kasi ako, may medication din sa hypertension ko. Gusto kong mawala na sana yung pag-maintain na yan. Dahil hindi naman ako ganun ka, yung constant na mataas. To si Pastor din. Tignan po ninyo, Kung si Ima po ay na-opera, kung kaagad-agad at hindi po muna kami naghintay. Hindi kami nag-wait upon the Lord. Kasi si Ima gustong-gusto na rin po niyang ma-opera. Gusto niya nang matanggal. Kasi pag hindi mo, habang nakakapa mo, rin sa utak . So pagka na-opera, wala ka nung nakakapa, mawawala na sa utak. Pero alam nyo, paulit-ulit yun, laging di natutuloy yung operasyon. Hanggang isang point na sabi ko kay Ima, sabi ko, Ma, huwag kang mag-concentrate sa operation. Kasi hindi lang yun ang pamamaraan na pwede kang ihil ng Diyos. Hindi lamang through operation. Hindi natin alam ba't nadidelay yan. Pinag-pray naman na natin lahat yung iyong sitwasyon. Pero hindi inaalaw na ma-operahan ka . Baka mamaya may ibang pamamaraan ng Diyos. Sabi niya, oo nga no. Sabi na niya, okay. Pumunta kami doon dahil di siya pwedeng operahan. Ano pong nangyari? Hindi ba nalaman namin na ang kalagayan daw ni Pastor, physically, ay mas bad pa kaysa kay Ima na may cancer. O, kung naoperahan si Ima, hindi ko po siya dadalhin doon sa alternative na treatment. Kung hindi kami nakapunta doon, hindi po nalaman namin na ang dami palang kailangang i-adjust din sa aming dalawa. So you see,
In everything, God works together for good for those who love Him and are called according to His purpose. At lahat kami nagmamahal sa Diyos, and we know that we are called according to His purpose. Do you also believe that, mga kapatid? Kung kayo po ay kagaya ni Minister Arnold na nag-amen, then maasahan niyo po that the Lord is working on your behalf. Kahit ano yung nangyayari sa inyo. So nakita po natin, mahirap man ang proseso, mayroon pong dahilan ang lahat ng bagay, and it is always for our own good. Sometimes it is best na hindi i-explain ng Diyos sa atin kung ano yung ginagawa niya. Bakit ka mo? Doon ka matututong mag-rely sa Kanya. Kasi hindi mo maintindihan eh. Kaya, wala, hindi mo maintindihan eh. So sasabihin mo, Lord, ang meron lang ako ay ang pagtitiwala ko sa iyo. And that is the best. Kasi sometimes, kung alam na agad natin, in-explain na sa atin, yung ating kapayapaan at kagalakan ay nakadepende lamang dahil alam na natin, na-explain na sa atin. How about, may peace ka at may kapayapaan ka kahit hindi pa na-explain sa'yo at hindi mo pa masyadong naiintindihan kung ano yung nangyayari. Pero nagtitiwala ka. Diyos ko, Lord, yan po ay nakaka-please talaga sa puso ng ating Panginoon. So, kapag pinipilit po kasi nating intindihin ang mga hindi pinapaunawa pa sa atin ng Diyos ngayon, para kang isang elementary na nakinig ka sa isang professor na nag-explain ng calculus. Sometimes, kahit adult ka, hindi mo maintindihan ang explanation sa calculus eh. Explain mo pa yun sa isang bata. So, minsan po ganyan. Mga kapatid? Pero glory to God po talaga. Ang dami, tingnan nyo, naubusan na naman ako ng oras. Grabe naman talaga ako sa kadaldalan. Po, mga kapatid, ang ibig ko lang pong iparating sa inyo, God has the big picture. At hindi niya kailangang magpaliwanag o mag-explain po sa atin. All we have to do is respond in faith, not by sight. At kapag yung paniniwala po natin na yan sa ating Panginoon ay hindi nakabase sa mga naiintindihan lang natin, kung ibig ko sabihin kahit di mo naiintindihan ang sitwasyon mo at hindi mo alam ang ending, ay nananampalataya ka sa Kanya, ay thank you Lord na po yun mga kapatid. Hindi mo na kailangang hintayin pa kung ano yung ending. Kasi ngayon pa lamang kahit hindi pa nagbabago ang sitwasyon mo, you are already a winner. Kasi merong mga tao, kita na nila yung ending, pero they are still, mga talunan, losers, pero kakaiba ang mga taong may tiwala sa Diyos. Wala pang ginagawang pagbabago ang Diyos sa sitwasyon nila, ay victorious na sila. Bakit? Ay nagpapasalamat na eh. Wala pa sa kanila. At yun po ay makakatulong sa atin. Grabe kapatid, nasa pa lang tayo, ayan, na tayo, no? Wala na tayong oras, nasa chapter 1 pa lang tayo. Alam nyo, sa Huwebes, kakaiba po ang ginawa ni Job. Doon sa binasa natin, sobrang ibang-iba ang ginawa po ni Job, mga kapatid, nung nalaman po niya yung nangyari sa pamilya niya. Ewan ko kung meron po. At iyan ang pag-uusapan natin sa Huwebes. Yung chapters 20 to 22. Sobra ito mga kapatid. Kaya mga kapatid, abangan nyo po yan ha. Pero bago ang lahat, babati muna ako sa mga may birthday. Happy birthday, Sister Cora Kagimbal. Glory to God. Sister, actually, hindi siya sister. Si Brother Rico Katabay. I'm not sure kung iisa lang yung nila jam. Hindi ko alam kung
si Bell Rose yan, ano? Kasi dun sa kanilang account, ano? Kung si Bell Rose man yan ay happy birthday, o kung si Brother Rico man yan ay happy birthday. Sila naman ay mag-ama. Happy birthday also kay Sister Jessie Pinyon. Ayan. At gusto ko na rin pong bumati ng advance happy birthday. Kasi 'di ba pag Wednesday wala ako. Yung mga may birthday sa bukas, gusto ko na ring batiin ngayon. Kaya Pastor Lito Orap, happy birthday! Happy birthday to! Ayan. At syempre, kay Sister Marisa Wichi sa Japan. Kapatid, happy birthday sa iyo, ha? Advance happy birthday sa iyo. At kay Sister Jean Golgota. Kapatid yan ni Jerome? No, ayan. O Jerome, balik ka na. Namimiss na kita, ha? Okay, happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary sa inyong lahat. At para naman po sa ating new song, repeat new song, di ba? May mga na-discover tayo ng mga kapatiran natin. Kahapon, di ba, ang daming nagulat kay Sister Connie. Hindi ba, mga kapatid? Pwede pa ngang umulit. At totoo po, naghahanap na sila ng booking. Baka daw gusto nyong imbitahin sa inyong mga anniversaries, di ba? Yung ating mga kapatiran. I-welcome po natin si Sister Connie. Kasama po ang The Equals and the others. May mga dagdag kasi. Narito po ang Psalm 16 by Sister Connie Caudilla. I praise you, Lord, because you guide me, and in the night my conscience warns me. You, Lord, are all I have, and you give me all I need. My future is in your hands. Because you guide me, and in the night my conscience warns me. You, Lord, are all I have, and you give me all I need. My future is in your hands. You will show me the path that leads to life. Your presence fills me with joy and brings me pleasure forever. I'm always aware of your
Thank you, Lord. May bagong ano na dyan, pangalan si Minister Arnold. The Office Mates. Oo, no? Dahil pala, magkakasama sila sa opisina. Oo. The Office Mates. Aba, pwede. Okay, ang atin pong Bible reading, for 2 days na po ito, mga kapatid, ha? 1 Samuel 14 to 17, Acts 18 to 19, ulit. Acts 18, tapos Acts 19 verses 1 to 20 and Psalms 53. Again, 1 Samuel 14 to 17, Acts 18, Acts 19 verses 1 to 20 and Psalm 53. Ayan. Pwede naman po ninyong balikan yan sa ating website. Ay, page pala. Sa ating page para makita nyo po ang ating Bible reading. So, ayun po mga kapatid. Dito po muna tayo magtatapos ngayon. But, do not forget, subaybayan nyo po ito sa Webes. Ay, napakaganda nito mga kapatid. Abangan po natin pagpapatuloy nitong tungkol kay Job. So, tayo po'y mananalangin na, Lord, maraming salamat po sa lahat po ng mga encouragement na narinig po namin sa araw na ito, Lord, na kahit kami po ay may mga mabibigat na pinagdaraanan sa oras na ito, mga unexpected na mga hindi magaganda na dumating sa buhay namin, o sa lahat po ng mga kapatiran namin who are presently experiencing persecutions that they think they do not deserve. Ang encouragement po namin dito, Lord, you are still in control. And since you are in control, you will not let us to be tested beyond our power to remain firm, Lord. At salamat po for working on our behalf, for working on all things on our behalf. Kami po'y magtitiwala, Lord, sa pangako na yan na hindi po kami pababayaan at iiwanan, and we will come out victorious sa aming mga pinagdadaanan lahat na ito. Salamat po, Lord. All this, Lord, we pray and believe in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord po mga kapatid. God bless you all. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the